So, good morning, church. Good morning. Isa pa ulit. Take two. Good morning, church. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Amen. So, welcome to our Sunday worship service. At yung iba nating mga live stream viewers, welcome po sa inyo sa mga nanonood sa atin. So, meron po tayong Facebook page and every time na tayo po ay nagkakaroon ng live stream, kapag sinishare nyo po ito, marami pa pong naaabot ng salita ng Diyos at napapagpala. At lalong nakikilala nila ang Panginoong Hesus through online. So yung ating online ministry, gamitin din po natin yan para sa glory ng Panginoon. So, just a few announcements bago tayo pumunta sa ating sermon. Last Friday ay nagsimula na po ang ating first online life group. Yan, palakpakan naman natin si Lord. Yan. At ang mga naka-attend doon ay yung mga kapatid natin na nasa malayong lugar. Sila Kuya Daryl, sila Biema, and sila Kuya John at si Ate Vanessa Kalinaw. Nag-join sila nung Friday. And we encourage, kung hindi po kayo makapag-commit ng ating mga zones, meron kasi tayong mga specific zone or yung mga lugar kung saan meron tayong mga life groups, pwede po kayong mag-join online every Friday. So sa mga gusto po mag-join, lapit lang po kayo kay Ate Jana at i-interviewin niya po kayo, hingan niya kayo ng NBI clearance, police clearance, at yung inyong fingerprint. Joke lang. Wala, sabihin niyo lang po, gusto kong mag-join ng life group, gusto kong mag-grow. Yan. Jana, isali mo ako dyan. Ganon. No, gusto kong mag-grow and gusto ko pang mas lumalim sa aking faith. So meron tayong online life group. Kung hindi na po kayo, hindi na possible na nakaka-attend kayo, yan ay ginaganap every Friday, 7 p.m. po weekly. At kami ni Pastor Carl ang magtuturo dyan. No? And we are praying na marami pa tayong ma-disciple at matulungan lumago sa pananampalataya through our online ministry. And also, yan, para sa mga malalayo, kung taga dito ka lang naman at may oras ka naman, huwag ka na mag-online, di ba? Mag-join ka na sa mga physical life group. And we really encourage you to be mentored and to be discipled. Magpa-disciple po tayo. Kung medyo naging stagnant ang Christian life mo last year, itong 2026 na sinasabi ng marami, akin tong taon na to. Tira nyo naman si Ate si birthday niya ngayon. Kahapon pala. No? Birthday niya kahapon. Bati naman natin si Ate si, happy birthday. 1, 2, 3, go! Yeah, medyo malungkot lang po siya dahil hindi tumaon ng linggo. Alam naman natin. Hindi, pero masaya po siya. Nag-celebrate sila kahapon. At so, yun po ay magpa-disciple po tayo at magpa-train tayo. Marami tayong mga trainings. Also, yung ating discipleship class ay yung second semester po, yung level 4 hanggang level 6, magsisimula na po. So, sa mga students, kumapit po kayo na mabuti at tapusin nyo po yan. And mag-open na rin po yung ating hermeneutics class soon this year. Ayan, so yung mga hindi pa po nakapag-undergo ng mga classes natin. And this coming April, we'll be having our New Life Retreat. So sa mga hindi pa po nakapag-undergo ng retreat, and we really encourage you, at kung pwede lang sabihin, talagang itutulak na namin kayo, no, na talagang mag-register sa New Life Retreat dahil iba po talaga ang pagkilos ng Diyos sa panahon na talagang binibigyan natin siya ng time. No? Talagang pag sinet aside mo lahat at binigyan mo ng panahon ng Diyos, ipaparanas din talaga sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya. No? So talagang 2 araw lang naman yung retreat na yan at sa April pa naman yan, mag-leave na kayo ngayon pa lang. Ganun yon. Pag di pinayagan, sabi mo, boss, pasensya na, baka absent ako. Wag naman mag-resign. Absent lang ako. So, bigyan natin ng time, no? Mag-invest tayo sa ating spiritual growth. But last week, we talked about our eternal investment. So, marami kang ini-invest na time para mag-grow yung iyong negosyo, mag-grow ka sa knowledge, nag-aaral ka, no? Nagtitraining ka. Ganun din sa ating spiritual life. Mag-invest naman din tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-invest ka na. Amen. So sa April na yan, New Life Retreat natin. Alright? So before we begin, let's all bow our heads and let us pray.
Dear God, Heavenly Father, we thank you, we honor you, we glorify you. You deserve all the glory. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, for all the goodness, for all your grace and your mercy. Lord, right now kami po ay lumalapit sa iyong harapan. We just ask, Lord God, that you would strengthen and feed us, Lord God, from your word. Ang iyong salita lamang ang aming marinig, Panginoon, sa umaga nito. Ang iyong mensahe ang maihayag, ang iyong presensya ang maranasan ng bawat isa. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Let your glory, Lord God, be revealed to all of us this morning. Use me, Lord, as your mouthpiece. Speak through me, Lord God, to reveal your revelation today to your people. In Jesus' mighty name, and all children of God say, Amen. Amen. Alam niyo po, ang pinakamabigat na kalaban ng isang Kristiyano ay hindi persecution or opposition sa labas ng church, kundi yung unti-unting pagguho at paghina hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang faith. So sa madaling salita, mas delikado yung hindi mo namamalayang palayo ka na pala ng palayo sa Diyos. Kesa dun sa may pumipigil sa'yo, mag-church, kesa dun sa may nagdi-discourage sa'yo na magtuloy sa pananampalataya mo, mas nakakatakot yung akala mong okay ka pa, pero pabagsak ka na pala. So, isang dahilan kung bakit po maraming Christians ang hindi nila namamalayan yung kanilang slow decay o yung slow falling away ng kanilang faith, no? Ay yung pagpasok ng iba't ibang mga prinsipyo at mga katuruan o mga ideologies or any teachings, false teachings galing sa mundo. At kung makikita nyo po, hindi naman direktang inaatake madalas ng mga false teaching ang patungkol sa gospel. O hindi naman inaatake ng mga false teachers yung gospel directly or si Christ. Madalas magsisimula yan sa mga suggestion at sa mga bulong. Sasabihin sa iyo, maganda naman yan, meron kang pananampalataya kay Kristo, pero hindi sapat yan. I-set aside mo yan. No, naalala ko, meron akong nakausap na businessman. Ang sabi niya, pagdating daw sa business, dapat yung faith i-set aside natin kasi ibang usapan na raw kapag negosyo kasi hindi naman daw yung simbahan. Nakakalungkot dahil hindi niya naunawaan yung ibig sabihin ng buhay. So, maraming mga tao magsasabi sa atin, hindi naman nila nire-reject si Christ pero sinasabi nilang kulang si Christ. So maraming opportunities at teachings ang magsasabi sa iyo niyan. Lumabas ka sa faith. Iwan mo muna ang church. Huwag ka muna mag-commit dyan. Di ka aasenso. Lumabas ka na simbahan. Makinig ka naman sa iba. Huwag puro sa mga pastor lang. Huwag sa salita ng Diyos lang. Marami ka pang matututunan. Mag-explore ka. Maganda naman. Maganda naman. Pero, alam niyo po, kapag ito na yung mga naririnig natin, alam mo na kagad na ito ay later on, ilalayo ka nito sa Panginoon. At yan po ang sitwasyon na kinakaharap po ng simbahan sa Colossae. May ubo na ba lahat? Tagal na ng ubo natin, no? Anyways, so ang Colossae po ay isang maliit na syudad na matatagpuan po sa Lycus Valley, malapit po sa Laodicea and Hierapolis. Bagamat ito po ay maliit lang na klase ng syudad at wala siya masyadong significance politically, ito po ay pinamumugaran, no? At talagang marami pong mga iba't ibang mga ideas or mga philosophies na galing po sa iba't ibang mga katuruan. May mga Greek philosophies, may mga Jewish religious traditions, may mga mystical practices doon, may mga nagtuturo doon ng folk spirituality. So iba't ibang turo patungkol sa spirituality ng mga tao. At yung church po doon, ang nag-church planting po doon ay si Epaphras. Hindi po si Paul. Si Epaphras po ay ang disciple ni Paul and
naabot siya ng gospel and God called him to start a church in Colossae. At nabalitaan ni Paul na meron ng church sa Colossae dahil na-disciple niya si Epaphras. So bagamat si Paul, hindi niya pa direktang nakita o na-meet yung mga Colossians. So yung mga Christians sa Colossae, hindi niya pa talaga na-meet yun kasi ang nagpastor at nagsimula ng simbahan doon ay si Epaphras. Yun nga lang, nagkaroon ng burden. Matindi yung burden ni Paul na kahit hindi niya nakikita, gusto niyang pagpastoran. No? Kahit hindi niya nami-meet, gusto niyang pagpastoran. Wala pa naman silang online life group. Okay, lahat ng Colossian members, mag-join kayo via Gmeet mamaya 7 p.m. Wala silang ganun Hindi kagaya natin. Ewan ko bakit ayaw umatin ng iba. No? Gusto niyo ba yung disulat tayo? Padadalang kayo sulat. Kagaya ni Paul, ganun. Si Paul ganun Hindi niya na-meet ang Colossians, pero grabe yung kanyang pagmamahal. At sobrang concerned siya na maaari, baka ma-discourage sila sa faith kasi ang daming pumapasok ng mga katuruan. No, maraming mga false teachings. Okay? So, dumating itong mga false teachings, hindi naman nila dinideny si Christ, pero kumbaga sinasabi nila, yung faith mo kay Christ, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa ng tradition, dagdagan mo pa ng kagaya na ang tinuturo namin. May mga angelic encounters, mga special practices, mas mataas na spiritual experience. Dagdagan mo yung faith mo. So parang ang dating kulang yung gospel. Hindi sapat. So kung titingnan niyo po, yung mensahe nila, hindi halatang hindi halatang false teaching, pero delikado. Kasi ang pinakatinuturo ng mga false teaching na yan, kahit na po sa panahon natin ngayon, yung mga relihiyon na maririnig ninyo, si Jesus hindi nila i-reject. Kung tatanungin mo sila, may Jesus din sila sa kanilang teachings. Yung mga religion na nandito sa panahon natin ngayon, may mga nagtuturo din patungkol kay Jesus. Yun nga lang, either ni-reduce nila si Jesus, hindi nila claim o hindi nila tinuturo na si Jesus ay Diyos. Pwedeng sinasabi na si Jesus ay isang prophet o si Jesus ay isang sugo lang din o isang tagapagturo lang din o isang kagaya ng mga Jewish, mga nasa Judaism, ang tingin nila kay Jesus ay isang teacher. So, itong letter na ito na pag-aaral natin sa umaga na ito, actually this was written by Paul to the church na hindi pa naman niya na-meet. Alam niyo ba, sinulat ito ni Paul nung siya po ay nasa kulungan. Kasi he wants to protect the church from being shifted away from the gospel. Ang concern niya, hindi para makipagdebate sa mga bagong teachings na dumating. Ang concern niya ay yung maging stable ang spiritual life ng mga believer sa Colossae. Gusto niya na manatiling confident, manatiling rooted at established, at hindi matinag at maging firm at panindigan ng mga Colossian believers, mga Christians in Colossae, yung kanilang faith. Okay? That's why, kung makikita po natin, kung babasahin niyo po ang buong Colossians, Colossians is one of the most Christ-centered letters in the New Testament. It focuses on the sufficiency. Pag sinabi po nating sufficiency, yung kasapatan ni Kristo. Paulit-ulit tinuturo ni Paul at binibigyan ng emphasis ni Paul na si Kristo ay sapat na at hindi mo na kailangan dagdagan. Huwag ka nang maghanap ng iba na kay Kristo na lahat. Wala kay Daniel Padilla. Na kay Jesus. Sabi mo na kay Jesus ang lahat. Yan. Okay? Alam niyo po bakit tinuro ito ni Paul? Yung patungkol sa kasapatan. Sabi nga po natin kasapatan. Yung pag sinabing kasapatan, wala ka nang hahanapin pa. Walang kulang. Nasa kanya na lahat. Alam niyo po, kasi kapag naniwala ang tao at naturuan ng tao na kulang si Jesus, maghahanap pa siya ng iba. Kaya kapag hindi tayo nakontento at hindi natin naunawaan kung bakit dapat tayong makontento kay Kristo, maghahanap tayo ng iba na po pwedeng maging dahilan para lumayo tayo kay Kristo.
everything else will begin to fall and collapse if Christ is not enough. So in Colossians 2, verse 1 to 7, binibigyan ko na kayo ng background bago natin basahin yung text. Tatlong bagay lang ginawa ni Paul. Unang-una, inexpress niya ang kanyang struggle at sabi niya talagang aking pinag-pray at talagang pinaghihirapan ko, nagsusumikap ako na talagang gusto kong lumago kayo, maging matatag kayo. Kasi darating talaga ang panahon na maraming mga lilitaw na mga maling katuruan na po pwedeng magligaw sa atin. At binigyan din niya ng warning ang mga Christians sa Colossae against deception. And he commands them, ang utos niya, ang panawagan niya, magpatuloy kayong lumakad kay Kristo, maging rooted and established kayo sa inyong faith. So, lahat ng ito, all of this builds toward one pressing issue. At hindi lang po para sa mga taga-Colossae, kundi para din po sa atin, tayong mga nandito sa Jomsi Church. Tayo po ay nabubuhay sa mundong punong-puno ng mga tao na nagsasabing, meron pa na mas higit dyan, kulang yan, kulang ang iyong faith kay Christ, dapat mas ikaw ay yumaman pa, dapat ikaw ay mas gumanda pa ang buhay mo, mas marami ka pang matutunan, mas marami pang ikaw maging karanasan. And the temptation is the same. Ang temptation ay yung maniwala tayo na kung ano meron tayo kay Kristo ay kulang pa rin. So God calls us to grow deeper in Christ. Yun ang pinaka-calling ni Lord. So ang tanong, lumalalim ka ba kay Kristo? Kasi kapag hindi ka malalim, po pwede kang matangay ng mga maling turo. Napakarami na nagtuturo, ang daming mga podcast, ang daming mga influential na mga tao nagsasalita dyan, na pag pinakinggan mo, ang ganda-ganda ng mga sinasabi, pero inilalayo ka na pala kay Jesus. Delikado. So lumalalim ba tayo? Kasi kung hindi malalim ang ating pananampalataya, kung mababaw pa rin tayo hanggang ngayon, madali tayong matatangay niyan. That's why today's sermon is called Maturity, Grow Up or Give Up. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, grow up or give up. Yan. So, mamili ka na lang. Kasi, bakit naman give up, pastor? Grabe naman. Di ba pwedeng steady? Grow up and steady? Di ba pwedeng ganon? Di ba pwedeng grow up and lie low? Ganito lang yan. Ang faith, kapag hindi na nag-grow kay Christ, eventually, papunta na yan sa pagbagsak. If you're not growing in Christ, you're already falling away from Christ. So you ask yourself, am I growing up or am I giving up? So here's the question that will guide our entire sermon this morning. Is Christ truly enough for us? Or is there something more? Sapat na ba si Kristo talaga? Are you really convinced? Kumbinsido ka ba? At talagang masasabi mo ba that Christ is enough? Si Christ ba ang source ng joy mo? Si Christ ba ang nagsasatisfy sa'yo? Ang nagbibigay ng kagalakan, ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-asa? Siya ba ang lahat-lahat sa'yo? O meron pang hinahanap na iba? Basahin po natin ang text natin in Colossians chapter 2, beginning with verse 1 up to verse 7. Basahin ko po sa Tagalog para maswak. Ayan. Okay? So our text is in Colossians chapter 2, beginning with verse 1 up to verse 7. Nag-live group kami nung Friday. Kuwang-kuha ni Kuya Walter yung pagbasa nung ano. Sabi niya, kasi pinabasa ko si Kuya Walter. Nais kong malaman ninyong gayon na lang. Kuwang-kuha eh. Gusto niyo ba, Kuya Walter, pabasahin natin? Joke lang, sample daw. joke lang, Kuya Walter. Napag-tripan pa nga, no? Okay, babasahin ko maayos to. Don't worry. Okay, basahin natin verse 1. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Si Paul ito. No? Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, mararanasan nila ang ganap na pagpapala ng tunay na pagkaunawa
at kaalaman patungkol sa hiwaga ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kahit na wala ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu. Hindi kasama yung ubo. Okay. At ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Sabihin natin karapat-dapat. Magpakatatag kayo at magpatuloy na lumago sa pagkakakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. May the Lord bless us in reading His Word. So according to our text, napakasimple lang, isa-summarize ko na. Ito yung sinasabi ni Paul. And this is what God is trying to tell us this morning. Spiritual maturity is growing deeper in Christ, not searching beyond Him. Sa madaling salita, kung gusto po nating lumago, kailangan po tayo ay masatisfy. Tayo ay masiyahan. Kumbaga, hindi ka na dapat naghahanap pa ng iba. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay lumalago. Kasi ang problema, kaya maraming mga taong may hinahanap pang iba, bukod kay Kristo, handang iwan si Kristo, handang ipagpalit si Kristo, ayaw mag-commit kay Jesus, kasi hindi pa sila satisfied kay Jesus. Sa makatuwid, sila ay immature spiritually. So para masabing ang tao ay lumago na talaga sa spirito, wala siyang ibang hinahanap, wala siyang ibang source of joy, kundi ang kanyang relationship with Jesus Christ. At patuloy siyang lumalalim sa pagkakakilala niya, patuloy lumalalim ang kanyang pag-ibig, patuloy lumalalim ang kanyang desire to live a holy life like Christ. At wala na siyang hinahanap pang iba. Wala na siyang ibang hinihingi pa. Sufficient, sapat. Sa mundo natin ngayon, ang dami mga bulong. Sinasabi, kailangan mas yumaman ka pa, kailangan mas maging successful ka pa. Kaya ngayon, yung iba, hindi na nag-church Para makapagtrabaho, yung iba, pinagpapalit na yung gawain ng Panginoon para sa pera, para kumita lang. So hindi natin nakakalimutan na natin, napapabayaan natin yung ating investment sa ating spiritual life. Because the world is whispering, you need more money, you need more success, you need more experience. Kailangan mas marami ka pang gawin, mas tumaas pa ang spirituality mo. O pwedeng sa religion. Pwedeng maraming mga religion na maglayo sa iyo kay Christ. So maraming Christians ang natutukso na minsan sukatin ang kanilang maturity, depende na lang sa yaman. Kaya yung iba, minsan ganito Noon kasi ganyan ang idea ng mga Hudyo na kapag mayaman ka, mas malapit ka sa Diyos. Minsan, nadadala pa rin yan ngayon Meron tayong mga prosperity gospel, mga maling turo na sinasabi na para masabing ikaw talaga ay malapit sa Diyos, kailangan may pera ka at mayaman ka. Kailangan ikaw ay hindi na naghihirap. Maganda naman po pakinggan. Yun nga lang, kung yun lang ang batayan, pwede ka naman yumaman kahit di ka mature. Tama po ba? Pwede ka naman magkapera kahit hindi ka malalim kay Kristo At yun ang deception na nangyayari sa marami. Akala nila, dahil marami silang natatanggap na material blessing, akala nila, okay ang kanilang relationship with God. Kasi, binibless pa rin sila ni Lord Pero what if, yung pera pala, na nagiging sukatan natin ng maturity, ay mismong kinagamit ni Satanas para mailayo ka sa Diyos. So, tingnan mo na lang. Ikaw na ang nakakaalam na. It's between you and the Lord. Pwede naman yung iba, yung emotional high, yung kanilang spiritual activity, ang nagiging deception. Yung kanilang knowledge ang nagiging deception para isipin nila na
na parang yun ang measurement ng kanilang spiritual maturity. Na hindi rin po. Hindi rin sa dami ng ating nagagawa, o sa layo ng ating nararating, o sa laki ng ating ginagampan ng tungkulin, kahit pa yan ay sa church. Hindi rin lahat ng maraming ginagawa sa church ay spiritually mature. So it's not about having more or doing more. It's about being rooted and being built up and established in Jesus. So kapag tayo ay lumalago palalo kay Kristo, mas nagiging stable ang faith mo. Ang problema, yung iba, hindi stable ang faith, handang i-compromise yung oras na nilalaan nila para lumakas ang faith para lang maging established financially. Hindi po tayo against sa mga nagtatrabaho o nagnenegosyo o mga nag-a-abroad. Pero I always remind, by the way, yung ating kapatid na si Brother Rainier, lumipad na po siya kahapon. Nagkapakpak. Hindi, sumakay na airplane. Mag-a-abroad na po siya papuntang Canada. So, ano reminder ko? Reminder ko sa kanya, maganda yan Kuya Rainier, pero huwag mo papabayaan yung faith mo. Sabi ko, bago ka lumapag dyan, siguraduhin mong maganda meron ka na nahanap na church na mag-aalaga sa'yo. Hindi pwedeng andun ka tapos na-compromise na yung iyong spiritual maturity. Hindi ka na lumago. Baka malayo ka. So yun ang paalala ko sa kanya. So, yun po, ang good news is meron na po siyang nakakausap. And praise God kasi meron siyang kasama sa work na sasama siya sa church. Na Christian church din. So sabi ko, palakpakan natin si Lord. So we're not just concerned about financial stability, we're concerned about your spiritual stability. Yung pagiging stable ng ating faith. Kailangan maging confident, maging secure tayo, no matter what we have or don't have. Ano man ang dumating na sitwasyon, ano man ang mga dumating na katuruan, at mga bagay na marinig natin, lagi natin maunawaan dapat, yung ating relationship with Christ will always be enough. Wala nang dapat idagdag. Okay? Spiritual maturity is growing deeper in Christ. So para mas madali natin maintindihan, sabihin mo sa katabi mo, ito yung message ngayon, pwede ka na umuwi. Sabihin mo sa katabi mo, grow deeper in Christ. Uwi na kayo. Okay, so let's dive into our text. Aralin natin, ano ba meron sa text natin ngayon? In Colossians chapter 2, makikita natin, I have here 3 things that we can see here sa letter ni Paul. Okay? So, number 1, we have Paul's profession. Makikita natin yan sa verse 1 to 3. And we have, next is we have Paul's precaution. At yung pangatlo ay yung kanyang prescription. So pag sinabi natin profession, ito yung kanyang mga isinasalaysay. Yung kanyang ikinukwento, yung kanyang pinoprofess. So sinasabi niya, Paul, sabi niya, ako si Paul, ito yung ginawa ko. No? Sabi niya, gusto ko malaman ninyo, na talaga ako ay nanalangin. Hindi ko man kayo na-meet personally, but I'm so concerned and I'm really praying for your spiritual life. And later on, makikita natin yung precaution. Pag sinabing precaution, warning. Everybody say warning. Merong warning si Paul. And merong prescription. Pag sinabing prescription, utos, may command, may panawagan siya. No, hinihikayat niya ang mga tao na gawin ang isang bagay. So tingnan natin yung unang-una, yung profession ni Paul. Okay? So Paul's profession, pinakita dito ang kanyang struggle for the maturity of the believers in Colossae. So itong section na ito, sa verse 1 to 3, makikita natin dito that Paul opened his heart to the Colossians at sinabi niya, I want you to know, gusto ko malaman ninyo, gaano kahirap talaga ipinaglalaban ko kayo sa pananalangin at talagang inaalala ko kayo. Although hindi ko pa kayo na-meet personally. So ito ay isang personal na pag-ibig at concern ni Paul. Talagang matindi yung kabigatan sa kanya na parang sobrang nag-aalala siya. Nag-aalala siya doon, kamusta kayo yung spiritual life nito? Okay pa ba ito?
Sa mga leaders and pastors natin, meron ba kayong ganong concern? Nararamdaman nyo ba yun na, okay pa ba siya? Parang nangihina siya. And then, minsan, nalulungkot tayo kapag nakikita natin yung isang kasama natin sa church na nangihina. And we're so concerned and we are praying for that person. Now, dito, sa text natin, many of these believers sa Colossae, hindi pa nila na-meet si Paul face to face. Okay? So, maliit lang yung kanilang lugar, pero napakalaking problema. Dahil ang daming mga false teachers ang pumasok na sa church. Pumasok sa church. Hindi lang sa city. Marahil siguro umattend lang. Akala nila newcomer. Maya-maya nagturo. At nag-disciple. At marami nang pinakalat ng mga maling teaching. So ito ay, kumbaga makikita natin itong letter nito, this is a shepherd na pinaglalaban yung kanyang tupa na hindi maagaw sa kanya. Baka madaya sila eh. So bakit nagsastruggle si Paul? Again, ang daming mga arguments. Ang daming mga tanong. Nalilito na yung mga Christians. Ano pa talaga ang totoo? Kasi napaka-convincing ng mga doctrine na dumating. Ang tatalino ng mga ang tatalino ng mga nagturo ng mga false teaching. Kasi tunog spiritual naman eh. So sabi ni Paul, ito, sinasabi ko sa inyo to, sumulat ako sa inyo para hindi kayo madaya, para hindi kayo ma-deceive. At in verse 8, makikita natin later on, he talked about philosophy, he talked about empty deceit. Yan, mga deceptive philosophy, mga human tradition, mga elemental spiritual forces. Na para may idea lang kayo, ano ba itong mga philosophy na ito? May mga philosophy kasi na tinuturo na, may faith ka na kay Christ. Halimbawa, kayo yung mga taga-Colossae. Biglang may nagturo sa inyo, maganda yan. May faith na kayo kay Christ. Pero, alam nyo, para mas maging spiritual kayo at lumago kayo, kailangan mas magsakripisyo kayo. Huwag kayong kumain, gutumin niyo yung sarili ninyo, pahirapan ninyo yung sarili ninyo, talagang, alam mo yun, talagang patayin mo, talaga yung laman mo, talagang extreme. Talaga extreme yung mga turo. No, mga tradition, mga asceticism na tinatawag. Pag sinabing asceticism, ito yung pagpapahirap sa sarili mong katawan. Kasi sa kanila, pag mas nahihirapan yung katawan mo, mas nagiging spiritual ka. So talagang halos patayin na nila yung sarili nila siguro. Saktan nila yung sarili nila, anumang sakripisyo ang gawin nila sa katawan nila, para sa kanila, pag meron silang pananakit o pagpapahina na ginagawa sa katawan nila, mas nagiging spiritual sila. So may mga ganun turo. Ano pa? May mga nagtuturo din ng Gnosticism. Pag sinabing Gnosticism, ito yung, kumbaga, merong Diyos na, hindi mo siya makikilala. Gnostic. Hindi mo siya pwedeng makilala. Ngayon, yung mga meron lang espesyal na gift, no, yung mga may special lang na kakayanan, ang may kakayanang makaunawa at makaintindi at makakilala doon sa Diyos na yun. So parang, halimbawa sa church natin, iba dito, parang biglang tumitirik yung mata, tapos biglang, may nalaman akong galing sa Panginoon. Tapos siya lang yun. Tayo, hindi natin kaya yun. Merong higher na ability to know something spiritual. Mas mataas kumbaga yung kanyang spiritual na kakayanan. So may mga nagtuturo nun. At may nagtuturo din ng angel worship. Sumasamba sila sa anghel. May mga visions. May mga pangitain na hindi naman na angkop sa tinuturo ng salita ng Diyos. So parang ang lumilitaw, kung ano meron ka kay Christ, kulang yan. Kung wala ka nito. Parang ganun. Okay? So Christ is not enough. Yun na sinasabi na, yes, may Jesus ka nga. Oo nga, nasa inyo na ang gospel, pero kulang yan. You need more knowledge. You need more spiritual experience. You need more rules. You need more traditions. You need more spirituality. So sabi ni Paul, hindi. Kung ano meron ka kay Christ, sapat na yon.
Kung ano meron ka kay Kristo, sapat na yun. Wala ka nang pwede idagdag doon. Because Christ is enough. So sabi ng verse 2, my goal is that they may be encouraged in heart and united in love so that they may have the full riches of complete understanding. Kasi sinasabi ng mga nagtuturo sa kanila doon ng mga maling teachings, mga false teachers, kulang pa yung inyong pagkakaunawa. Hindi, yung pagkakaunawa ay na kay Kristo na. Kapag na kay Kristo ka na, mauunawaan mo lahat ng tungkol sa Diyos. You don't need any special ability. Hindi mo na kailangan sumungguni kung kani-kanino pa para makilala ang Diyos. Lumapit ka kay Kristo. Si Kristo ay sapat na. And Jesus Christ is the greatest revelation of all. Kung gusto mo ng kapahayagan galing sa Diyos, si Kristo na yun. Nagkatawang tao na nga eh. The Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and dwelt among us. So kung may sinasabi mang mystery na tanging yung mga magagaling lang at mga spiritual lang ang makakaalam nun, lahat ng mystery ay ni-reveal na ng Diyos kay Christ. Kaya sabi ni Paul, all the mysteries, all the full riches of complete understanding in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Christ is the revelation. Kung ano man ang mga misteryo patungkol sa Diyos, anything na gusto mong malaman tungkol sa Diyos, malalaman mo kapag nakilala mo si Kristo. Mauunawaan mo. Pastor, hindi pa. Kaya nga dapat lumalim ka kay Kristo. Kasi the more na lumalalim ka sa relationship mo with Jesus Christ, mas nakikilala mo kung sino ang Diyos. Hindi mo kailangan pumunta sa kung sino-sinong tagapagturo. Yes, meron tayong mga teachers, meron tayong mga pastors. But when you are not growing in your relationship with Christ, when you're not reading the scripture, when you're not reading the Bible, and you're not spending time with the presence of Jesus, kulang. So we need to be growing. Lahat ng hidden treasures of wisdom and knowledge na kay Christ. Walang kulang. Sapat na si Kristo. So kung may mga false teachers na nagsasabi sa inyo, oh maganda yan, mag-born again ka, pero dapat malaman mo rin to. Ay wala na. The moment na makilala mo si Kristo, nasa iyo na lahat. Ang assurance natin ay nanggagaling sa kasapatan ng ating Panginoong Hesus. At kung talagang nakilala mo siya, at naunawaan mo kung sino si Kristo, alam mong sapat siya. At wala ka nang ibang hahanapin pa. Hindi mo kailangang i-upgrade ang iyong Christianity. Sapat na lahat kay Christ. Hindi ka na basta-basta mai-impress ng mga new teachings. Hindi ka na basta-basta madadala ng mga persuasive na mga ideologies o mga philosophies. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong ma-insecure. Kung sinasabi man nilang kulang, kung ano meron kayo, kulang yung gospel, huwag kayong maniwala dyan. Sapat na si Kristo. Wala na kayong kailangan. Ang mga totoong spiritually mature, merong assurance na ang gospel na kanilang natanggap ay ang gospel na kailangan nila. Wala nang iba. Yung good news, kung ano man ang mensahe na tinuturo ng Panginoong Hesus patungkol sa ating kaligtasan, paano ka naligtas, sapat na yon. Kung ano ginawa ni Kristo sa krus, binayaran niyang kasalanan mo at siya'y napako sa krus at siya'y namatay at dumanak ang kanyang dugo, siya'y nabayubay, siya'y nasugatan at siya'y nabuhay muli. Lahat na na-accomplish ni Christ, tapos na. Mananampalataya ka na lang. Wala ka nang dapat idagdag na relihiyon o anumang katuruan o anumang dapat mong gawin. Sumampalataya ka at magpakalalim ka. Amen? So sabi ni Paul, nag-i-invest ako sa paglago ninyo. Kung di nyo alam nag-i-invest ako. So sobrang tindi nung pagmamahal ni Paul sa mga taga-Colossians, sa mga taga-Colossae. And he longed for their spiritual growth. Kahit na siya'y nasa kulungan that time. Isipin nyo, grabe yung pagmamahal ni Paul. Nakakulong na siya pero ang iniisip niya, nag-grow pa kaya yung mga taga doon? Kumusta kaya sila? Ako, kailangan ko sumulat. Di ba?
Hindi niya iniisip kung ano ba itong kalagayan ko. Hindi siya nakapokus doon. Ang iniisip niya pa rin ministry. Isipin mo, nakakulong ka na, ang isip mo pa rin ministry. Si Paul nga nakakulong, nakapag-ministry. Tayo malaya. Ba't di tayo makapag-ministry? So isipin niyo, grabe yung pagmamahal ni Paul sa paglilingkod niya sa Diyos. So, ang spiritual maturity ay hindi lang po sa pagdagdag o pagdaragdag ng kaalaman natin patungkol kay Kristo o paggawa ng maraming bagay patungkol sa Diyos. Ang pagiging matured spiritually ay yung ikaw ay nami-mentor. Ikaw ay nai-encourage at nadi-disciple ka. May mga taong accountable sa'yo, nangangalaga sa'yo. Mahirap po mag-grow, mahirap mag-mature pag di tayo nagpapa-mentor, pag wala nagdi-disciple sa atin. Kasi wala magpapaalala sa iyo eh. Wala magko-correct sa iyo. Kaya we are blessed pag may mga taong nagko-correct at nagpapaalala sa atin, nagpapalakas sa atin. Amen? So kung merong mga tao tayo na dapat lapitan at kailanganin, ito yung mga binigay ng Diyos. Ng mga leaders sa church natin, marami mga leaders, nagli-lead ng life group. We have a lot of pastors. Pwede nating hingan ng advice at hingan ng panalangin para tayo mapalakas. So if you want to grow up, you need someone who will guide you and mentor you and coach you. So isipin nyo lang kung yung iba dito sa atin na may nagme-mentor sa inyo. Isipin nyo lang, yung pastor o yung mentor mo na nag-check sa spiritual life mo palagi. Lagi ka kinakamusta. Kasi nakukulitan ka na nga eh. Lagi ako kinakamusta nito. Okay nga lang eh. Nag-i-invest ng time. Minsan nga yung mga leaders, hindi na nakakamusta yan eh. Pero nangangamusta. Nag-i-invest yan ng kanilang prayer, advice. Nagbibigay ng advice sa'yo, mapaayos ka lang. Samantalang sila pagod na pagod, pero sige, mag-a-advise pa rin sa'yo. Pag tinawagan mo, hello, Ate C, Ate Regine, Pastor Carl, Pastor Pearl, leader, pastor, tulungan niyo po ako. Paano po bang gagawin ko dito? Sige, ano nangyari? Sige. Alas 3 na ng madaling araw Anong problema mo? Pwede lang ganun no? Pray ka kasi, mag-devotion ka. Bye-bye. Toot. Pero hindi, nag-i-invest ng time. And that's exactly what Paul is trying to model sa mga taga-Colossae. So, ano pong sinasabi ng Diyos? Huwag i-isolate ang sarili. This is our application. This is what we need to do. Huwag i-isolate ang sarili. Lumago ka kasama ang kapwa mo believers. Magpa-mentor ka at magpa-disciple. Kasi yung mga Christians na isolated, yung papasok dito, tapos wala man lang nag-guide sa kanila, nagme-mentor sa kanila. Matagal lumago yun. At madaling manghina. Iba pa rin pag may kasama ka, may nagpapalakas sa'yo. Iba pa rin pag meron kang life group, at may nagdi-disciple sa'yo, may D-group ka. Kaya available lahat eh. At meron na tayong online ngayon. Magpa-register kayo mamaya kay Ate Jana. Wala namang bayad. Kasi ang concern at ang gusto natin, lumago tayo sa spiritual na pamumuhay natin. Okay? So don't isolate your faith. Let others walk alongside with you. Mas mabilis ang growth pag may mga kasama ka. Kaya nga tayo church eh. Kaya nga tayo pinag-isa ng Diyos para sama-sama tayong lumago. Kung may nanghihina, palakasin. May mga malalakas, yun ang magpapalakas. Kung sila naman ang nanghina, dating malakas, sila naman ang palalakasin. Magtulungan tayo. Sabi mo sa katabi mo, tulungan mo ako, tutulungan din kita. Maghanap tayo ng mentors. Kahit hindi pastor, yung tao lang na tutulungan ka at makakausap mo. Accountability partners. Na, alam niyo po, minsan, mas kailangan mo yung mga tao na ang concern ay mahubog ang character mo kesa sa dumami ang achievement mo. Kahit na masaktan ka, basta mahubog lang yung character mo, mabago lang yung ugali mo. Mas maganda yung mga ganun tao. Kasi ganun si Lord eh. Si Lord,
hindi naman masyado mahalaga kay Lord kung ano na-achieve mo sa ministry. Mas mahalaga kay Lord kung lumalago ka ba talaga. Yun ang concern ni Lord. Nagmamature ka ba? Nagbabago ba ang character natin? So, we need to understand, spiritual growth often comes through someone's consistent love and investment in your life. Kaya kung may nagmamahal sa'yo at nag-i-invest ng buhay niya at oras niya at panahon niya sa'yo, yun ay instrumento ng Diyos para lumago ka. Blessed ka kasi may mga ganun tao sa buhay mo. Amen? Pangalawa, we have Paul's precaution. May warning. Basahin natin ang verse 4. Sabi ng verse 4, I tell you this so that no one may deceive you by fine-sounding arguments. Verse 5, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith is in Christ. So after professing his love and his struggle sa Colossians, nagbigay ngayon si Paul ng warning. So hindi niya lang kinomfort, kundi binigyan niya ng paalala. Sinasabi niya ito upang hindi sila maligaw o madaya. Alam niyo po, meron pong nabalita na isang landlord sa United Kingdom, matagal na ito, at meron siyang apartment. At yung isang apartment niya na matagal niyang hindi napaupahan, nagulat siya nung pagbukas niya, punong-puno po ng ibon. Pinamugaran ng ibon. Actually, 40. Parang halos 40 na ibon ang nakatira doon. At doon na nagpugad, doon na nagpupo, punong-puno ng tae ng ibon. Yung apartment na yun. Talagang anlala. Punong-puno talaga. Halos lahat ng gamit doon. Tagal niyan din nabuksan eh. At talagang kinailangan pa mag-PPE nung mga naglinis doon. Magsuot ng sobrang toxic na yung lugar. Sobrang dumi na. At yung damage ay inabot na halos $26,000. Grabe, no? Compute nyo na lang. So, ba't nagkaganon, pastor? Kasi, naiwan yung bintana na nakabukas. Tumira yung ibon doon. Yun yung sinasabi ni Paul. Yung mga false teaching, hindi naman yan bigla-biglang pumapasok. Unti-unti yan pumapasok sa isip mo, sa buhay mo, yung mga maling turo. Kaya konting siwang lang, pwedeng mapahamak yung ating kaluluwa. Si Paul, nilinaw niya yung danger na dulot ng mga kasinungalingan at mga salita na dala nitong mga false teachers. Kaya sabi niya, mga reasonable arguments. Kung bagay yung sinasabi ng tao, meron na ba kayo nakausap na, meron akong nakausap eh. Pinakikinggan ko siya. Pero kung hindi ako nagbantay, at siguro hindi ako masyadong nagbabasa ng Bible, talagang mapapaniwala ako, parang totoo talaga. Parang biblical talaga. No, yung pinapakinggan ko yung sinasabi niya, ang galing magsalita, ang galing magbalik ng katotohanan. No, marami po kayo may encounter ng mga ganun tao. Naakala nyo, tama yung sinasabi. Amen ka pa ng amen, pero false teaching na pala. Kasi ang galing talaga magsalita. Ang galing mag-persuade. So si Paul, sabi niya, ingat kayo. At nagbigay siya ng encouragement kahit papano. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, hindi niyo man ako kasama, pero kasama niyo ako sa Espiritu. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yun? Si Ed Kaluwag ba yung Hindi ako dito para makipag-away. Ibig sabihin ni Paul, isa sila ng Espiritu eh. Connected sila spiritually. Though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and firmness in your faith in Christ. Kasi narinig niya yung report ni Epaphras si Pastor Epaphras. Nag-report kay Paul, Apostle Paul,
Grabe po, may mga false teaching po na mga kumalat doon sa church natin sa Colossae, pero nanatili po ang kanilang pananampalataya sa Diyos, purihin ng Panginoon. So natuwa si Paul and he thanked the Lord and talagang pinapanalangin niya lagi na hindi maapektuhan yung simbahan doon. So, sabi ni Paul, salamat naman sa Panginoon at kayo ay nanatiling committed. Hindi kayo nalayo. So, even though ang mga false teaching ay kumakalat na po doon sa kanilang region, ang mga Colossian ay nanatili pong tapat, nanatiling matatag sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya ito yung sinasabi ni Paul sa Colossians 1:23 that true believers are stable. Basahin nga natin, Colossians 1:23. May binanggit siya dyan eh. Okay, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. If you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven and of which I, Paul, have become a servant. Sabi niya, if you continue in your faith, sabi niya, tuloy nyo lang. Ang ganda, ang ganda ng ginawa ng Panginoon. Nanatili kayong tapat, nanindigan kayo sa gospel at hindi kayo sumunod sa mga maling teachings na yan, sa mga false teachers na yan. Pag tinuloy nyo yan, lalo pa kayong lalago. Lalo pa kayong titibay. So, yung Christian life ay hindi lang po sa ganda ng simula. Ang Christian life po ay sa pananatili sa iyong sinimulan. Ulitin ko po, ang buhay Kristiyano natin, hindi lang po pagandahan ng simula. Kasi ang daming mga nagsimula, hindi na natili sa sinimulan nila. Nagsimula sa gospel, on fire, grabe yung commitment kay Lord, pero habang tumatagal, paunti ng paunti, yung oras na nabibigay sa Diyos, pabawas ng pabawas, at pahina ng pahina yung faith, at kung ano-ano ng mga pinapakinggan, kung kani-kanino na lumalapit, hindi na nakikinig sa salita ng Diyos, ayaw na mag-commit sa life group, ayaw na mag-commit sa discipleship, wala nang time, at kung sino-sino na lang ang nagdi-disciple sa Kanya. So it's not just about starting well, it's about standing firm. So nananatili ba tayong matatag? Pero ito po ang tinuturo ng text natin. Si Paul, hindi niya pinuri yung katatagan ng Colossians para masabing, oy, matatag pala tayo. Sige, mag-relax tayo. Hindi. Ang sabi niya, matatag kayo, pero tuloy nyo. Hindi kayo pwede maging kampante. O matatag kayo, puri ng Panginoon, nakakatuwa. Ang ganda ng nangyayari sa buhay ninyo, lumalago kayo. Pero hindi ibig sabihin maging kampante kayo, tapos maging tamad na kayo ulit. Mature na ako so hindi na ako muna magbabasa ng Bible. Babawasan ko na ng pagbabasa ko ng Bible. Total, marami naman akong stock knowledge. Hindi na ako masyado magpipray kasi grabe yung prayer ko nung last week, 10 hours. Hindi po. So, makikita natin dito, thank you, Marlo. Pagpalain ka ni Lord. Okay. So, makikita natin dito, hindi sinasabi ni Paul na, okay, nakakatuwa, mag-chill na kayo. Hindi, sabi ni Paul, ituloy nyo. Okay, marami din sa church natin, okay, lumago ka na. Nag-mature ka na, ginagamit ka na ni Lord. Pero huwag ka naman maging kampante. Tuloy mo ang paglago. Sabi mo sa katabi mo, tuloy mo ang paglago mo. Huwag tayo maging complacent. Kasi hindi dahil malakas ka ngayon, safe ka na sa susunod na panahon. Hindi dahil okay yung season mo ngayon, malakas ka ngayon, guaranteed na ang safety mo in the future. Na hindi ka nababagsak kapag dumating ang mga persecution, mga temptation. Hindi ka nababagsak kasi malakas ka naman ngayon. Hindi. Mag-iingat kasi kapag may bukas na bintana at may mga opportunities, may mga maliliit na siwang na pwedeng pumasok ang mga maling turo, ang mga atake ng dyablo, ay madali tayong manghina at bumagsak kapag hindi tayo nagbabantay.
So hindi ka rin pwedeng maging mapagmalaki. Nag-mature na ako. Spiritual arrogance yun eh. Hindi sinasabi ng, pakinggan nyo to Ang tunay na mature, hindi niya sinasabing, mature ako. Hindi na ako madadala niyan. Hindi na ako babagsak diyan kasi mature na ako. Hindi totoong mature yun. Ang totoong mature, ang sinasabi niya, kailangan magbantay ako. Kailangan mas mag-ingat ako. Kailangan maging matalino ako. Matanglawin. Ganun. Hindi niya sinasabing, never mangyayari sa akin yan. Sila, nahulog sa temptation, nahulog sa immorality. Ako kahit kailan di mangyayari sa akin yan. Hindi mo pwede sabihin yun eh. Nakakaya naman yung ibang kapatid natin, hindi nag-grow. Ako, nag-mature ako eh. Never ako manghihina sa Panginoon. Hindi mature yung mga tao nagsasabi nun. Ang mga totoong mature, nagbabantay. Ang mga totoong malalim ang spiritual life, nag-iingat. Hindi nila hinahayaan na may umagaw ng kanilang focus kay Jesus. So that is Paul's precaution. Paul warns that false teachers, yung kanilang mga clever and persuasive voices, ay po pwedeng maglayo sa mga believers. And today, wala man siguro mga literal na mga teachers na pumupunta sa church natin. Pero yung threat ng false teaching, mas mabilis na pong kumalat. Saan? Social media. Ang dami mo makikita ng mga self-help gurus, ng mga magagaling magsalita, may mga pa-seminar pa. I'm not against those people, pero kapag hindi na natin prioritize at parang pakiramdam natin, kulang ang gospel dahil doon sa mga nagtuturo na yon, mali na po. May mga prosperity promises na nangangako na kapag ginawa mo to, sumali ka dito at ikaw ay may kaalaman tungkol dito, mas lalo kang yayaman. Mga cultural pressure na parang yung success ay nakadepende sa dami ng pera mo, sa appearance mo, sa status mo. So isipin nyo na lang po, gaano kabilis maagaw ang attention natin ngayon sa cellphone. In just one click, sa TikTok, sa Facebook, sa mga podcast na pinapakinggan natin, sa mga interview ng mga tao. Ang bilis ma-shift ng focus natin. Pareho din po yan. Yan yung mga maliliit na pinto na pwedeng pumasok sa puso natin. Pag mas na-feed ka na ng ibang bagay at wala ka ng feeding galing sa salita ng Diyos, listen carefully, wala na tayong feeding sa salita ng Diyos at marami na mas nag-feed sa'yo sa social media at maraming ibang tao na hindi naman maka-Diyos at di ka naman nilalapit sa Diyos. Tapos yun na lang ang nag-feed sa'yo, mga turo nila, kwento nila, prinsipyo nila, galing nila, tapos wala ka ng feeding ng salita ng Diyos. Don't expect na malakas ka. Ingat! So, bantayan ang nag-i-impluwensya sa'yo. Hindi lang dapat nagpapatalino, hindi lang dapat nakakapagpasaya, dapat nilalapit ka rin lalo kay Kristo. So, sino ba yung mga nag-i-influence sa buhay mo ngayon? Kung sa 100%, ilang percent ang influence ng Word of God sa buhay mo ngayon? At ilang percent ang influence ng mundo sa buhay mo ngayon? Timbangin mo nga, saan mas marami? Hindi naman masama yung mga influensya ng mundo eh. Marami din tayong matututunan sa trabaho, sa pag-aaral, sa career. Pero kung pinalitan mo na at sinet aside mo na ang influence at feeding ng Word of God, tapos mas marami ka ng alam sa mundo, mas magaling ka na doon, tapos sa spiritual life mo, ganun ka pa din, simula nung pumasok ka dito, ganun ka pa din, 2026 na ganun ka pa din, may kulang. Hindi ko po ito sinasabi to condemn you. Kung pakiramdam mo, parang pinapatamaan ako ni pastor. Hindi po, tinutumbok talaga. Hindi, joke lang. Hindi po. Bakit? Kasi kung hindi po tayo mag-grow, babagsak po yung faith natin, malalayo tayo sa Diyos. At ayaw ko po mangyari yun. Kaya po, kailangan magising tayo. Kung hindi na tayo lumalago, baka humihina na tayo, papalayo na tayo sa Diyos. Warning ito ng Diyos sa atin. Hindi lang po sa inyo lahat, maging sa mga pastor, kagaya namin, it can happen.
So, i-monitor, ano ba ang kinokonsume mo every day? Mga binabasa mo, mga pinapakinggan mo, mga nakakasama mong tao. Nilalapit ka ba nun sa Diyos? Tanungin mo, kapag may naririnig ka at may mga nakakasama kang tao, tanungin mo, ito bang encounter ko na ito? Ito bang karanasan ko na ito? Maglalapit sa akin sa Diyos? O sumasaya lang ako? O sumaya ka nga, pero nalayo ka naman sa Diyos. O kumita ka nga, pero nalayo ka naman sa Diyos. So keep your faith anchored by the Word of God. Anchored by your prayer. Anchored by the church. Kaya nga, talagang, alam nyo, Sunday na nga lang huwag nyo na i-miss ang church. Non-negotiable na yan. Huwag na natin ipagpalit ito. Saan tayo kukuha ng feeding? Isipin po natin, kamusta ba ang ating spiritual na pamumuhay? Ang ating spiritual growth? Yung mga maliliit na compromise. Doon nagsisimula yung ating unti-unting paghina at pagbagsak. So this is a warning. Pantayan mo ang influence na pumapasok sa buhay mo. Number 3, we have Paul's prescription. Pag sinabi prescription, utos. So pinakita niya ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa kanila. Binigyan niya ng warning, at ngayon, binigyan niya ng malinaw na prescription o utos. O, ito dapat niyong gawin, sabi niya sa mga taga-Colossae. Sabi ng verse 6, sabi ni Paul, so then, just as you receive Christ, Jesus, as Lord, continue, everybody say continue. Sabi mo sa katabi mo, continue. Lakasan mo konti, continue. Tuloy-tuloy. Oh, just as you have received Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him. How do you do that? Rooted, by being built up in Him, being strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So yung word na therefore, doon pa lang sa una, sa verse 6, yung salitang therefore, konektado na yan sa sinabi ni Paul eh. Oh, sabi niya, firm naman ang faith ninyo. Matibay naman. Lumago naman kayo. Praise God. Pero, huwag kayong tumigil dahil lang may nakamit na kayo o lumago na kayo. Huwag kayong tumigil lang dyan. Ituloy mo. Amen? Ituloy po natin. Maganda, lumago ka na. Maganda talaga, nag-mature ka na, nag-grow ka naman na eh. Ituloy mo naman. Huwag kang maging complacent. So this is so important because this verse contains the first command in the entire letter. Sa entire letter na ito yung unang-unang utos ni Paul sa kanila. Be rooted, be built up, be strengthened, be established. So itong command na ito, napakasimple lang naman. Lumakad ka sa Spirito. Walk with Jesus. Walk in the Spirit of God. Hindi naman literal na walk or literal movement. Pag sinabi sa Bible, pag nababasa niyo yung walk with Him, kagaya sa Genesis, and Enoch walked with God, hindi literal yun na sila holding hands ni Jesus, tapos walking in the park. Hindi ganon. Enoch walked with God, ibig sabihin yung buhay niya aligned sa kalooban ng Diyos. So pag sinabing ikaw ay lumalakad kasama si Kristo, lumakad ka kasama si Kristo, ibig sabihin yung buhay mo aligned sa kalooban ng Diyos. So walk with Jesus. So how do you live your life? Yun yung sinasabi ni Paul. Live your life in Christ. Nakikristo ka na eh. Magpaka-Christian ka. Pakita mong Christian ka kahit saan ka pumunta, kahit sa trabaho. Hindi lang sa loob ng church. Sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, pakita natin na nasa atin si Kristo. Na may buhay tayo kay Kristo.
So to walk in Christ means to live a life that is anchored, that is stable, that is rooted, and grounded in Him. So kita mo, hinalo-halo na ni Paul yung mga metaphor. Rooted, parang puno. Yung puno, pagka may ugat, nag-ugat yan dyan, hindi mo basta-basta mabubunot yan. Pag malalim ang ugat yan eh. Hindi mo naman nakikita yon, pero kailangan malalim ang ugat. Kagaya ng puno, hindi ka basta-basta dapat natitinag. Hindi, dapat committed. Hindi basta-basta nawawala. Hindi basta-basta paalis-alis. May commitment. Sabi mo sa katabi mo, dapat may commitment tayo. Built up. Kagaya ng building. Yung building, hindi mo basta-basta matitibag yan. Hindi basta-basta babagsak yan. Kung matibay ang pundasyon. O yung mga gumagawa ng bahay, sila tatay, yung mga nakapag-construction, alam nila yan, kapag ginagawa yung bahay, delikado pagka yung foundation, tinipid mo. Tutumba yan. So pag mababaw yung pundasyon, mababaw yung hukay, delikado, madali kang bumagsak. Ganun din, pag mababaw yung foundation mo sa faith, madali kang matangay. Tuloy, konting problema lang, biglang wala ka na. Hindi ko po kayo kinokondemn. Sinasabi ko lang po yung nangyayari. This is the reality. It's because mahina yung foundation ng marami sa atin. So it's not enough that you're in the church. You need to invest in your spiritual growth. Huwag na tayo makontento na nakakapag-church tayo. Mag-invest ka ng time, paano ka lumago? Di ba nga, bago ka ma-promote, tinitrain ka, inaaral mo yung trabaho, and kapag gumaling ka, talaga na-train ka, para bago ka maging manager, di ba? May training yan. Ganun din eh. Magpa-train tayo. Sa mundo nga, willing tayo mag-invest ng oras, ng panahon, para mag-grow yung ating knowledge, yung ating skills. Tapos sa spiritual life, titipirin natin. Mali eh. Mali priorities eh. So we need to grow. We need to continue growing. Total, tinanggap naman na natin ng Panginoong Hesus. Di ituloy na natin sa paglago. So, we have received the gospel. Kung paano tayo tinuruan, ano natutunan natin? Magpatuloy tayo. Aralin pa natin ang salita ng Diyos. Alamin pa natin. Kung may hindi pa malinaw sa'yo, alamin mo, magtanong ka, magpa-disciple ka, magpa-mentor ka. Okay? And, sabi dyan, pinakahuli, overflowing with thankfulness. Dinagdag ni Paul. Abounding in thanksgiving. Ang thanksgiving is the overflow of a life that is rooted in Christ. Kita mo, malalaman mo kapag ang isang tao matured, kapag ang isang tao, ang isang Kristiyano ay lumago spiritually, at malalim ang roots, founded and grounded in Christ, lagi yang nagpapasalamat sa Diyos. Laging thankful. Kasi satisfied na siya sa kung anong meron siya kay Jesus. Laging thankful. Hindi puro reklamo, ba't ganito, ba't kulang, ba't ganyan, ba't walang ganito, ba't wala. Hindi, sapat na kasi may Jesus siya. Lagi siya nagpapasalamat. Kaya po, ang isang thankful Christian is a stable Christian. Kaya maraming hindi stable na Christian because hindi makita hindi talaga rooted eh. Walang thanksgiving. So what does God want you to do? Live your life rooted, not restless. Okay? This is for our application sa number 3. Paki-flash nga po. Basahin natin ito sabay-sabay. Yung last application. Meron ba? Okay. Sige, antayin ko. Wala. Ayan. Okay? Sige, basahin natin. Malakas ha. Sabay-sabay. No? 1, 2, 3, go. Yan. So, ang dapat tutukan natin ngayong taon, yung paglalim mo. Minsan, dami mong ginagawa, hindi ka na lumalim. Dapat kung may ginagawa tayo, yes, so busy, walang masama doon. May mga kanya-kanya tayong career, kabuhayan, and everything. Pero dapat lumalalim po tayo sa Panginoon.
We must be rooted. We must walk in Him, rooted, built up, established. At yung maturity at yung pagiging malalim sa Panginoon, hindi rin yan nasusukat sa dami ng ginagawa mo sa church. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay, mas mature siya kasi mas lagi siya nasa church. Hindi rin eh. Hindi lahat din na maraming ginagawa sa church, mature. Minsan yung mga konti lang ang gampanin sa church, kapag dumating ang pagsubok, dumating ang mga testing, doon mo makikita yung maturity eh. So it's not just doing more or having more. It's living every day deeply anchored in Christ, letting His Word shape your thoughts, choices, and priorities. Grounded ka ng salita ng Diyos. Ang puno kapag mahina ang ugat, madaling mabunot. Pero kapag malalim ang ugat, matibay yan. Noon, yung sampalok dito sa Kapalaran, kung yung mga taga-Kapalaran po, kung alam nyo, yung sampalok dyan. Sa Butika, may sampalok dyan noon. Kailangan pa nilang patayin yung puno eh. Kasi talagang di mabunot. Pinutol na nila, tumutubo ulit. Buhay eh. May ugat eh. Maraming mga puno, talagang 100 years old na. Nakatayo pa rin. Namatay na yung nagtanim, yung puno nandun pa rin. Bakit? Malalim yung ugat. Nanatili. So wag lang sa dami ng nagagawa mo. Tingnan mo rin yung lalim mo sa Panginoon. Huwag mo sukatin yung maturity mo sa dami na nagagawa mo sa loob ng church. Sukatin mo ito sa lalim mo sa pananampalataya mo sa Panginoon. And let your gratitude be your evidence. Kasi every time na nakikita mo sa isang tao na lagi siya nagpapasalamat sa Diyos, ibig sabihin satisfied siya sa Panginoon. Pero kapag laging reklamo, laging complain, at walang thankfulness ka nakikita, ibig sabihin, he's not really satisfied with Jesus Christ. He's looking for something else. So, i-resist natin yung temptation to chase more experiences, more prosperity, more teachings beyond the gospel. Walang masama na mag-aral, matuto, pero kung sasabihin natin na kulang ang gospel, at hindi ka kompleto dahil wala ka ng mga bagay na yon, at hindi ka satisfied sa gospel, hindi ka satisfied kay Jesus, at kailangan mo pa ng mga bagay na yon para masabing totoong kompleto ka, hindi mo naunawaan kung ano meron ka kay Kristo. Because Jesus Christ is enough. So is Christ truly enough for us? Again, spiritual maturity is growing deeper in Christ, not searching beyond Him. It's growing deeper. Sa makatuwid, the mark of spiritual maturity is confidence in Christ's sufficiency. Sapat si Kristo. So, kumbinsido ka ba talaga? O nakukulangan ka pa? So, are you going to grow up or give up? Rooted ka ba ngayon kay Christ? So, sa Kanya lang tayo umasa. Mga kapatid, let's commit today. Magpakalago tayo sa Kanya. Manatili tayong matatag sa Kanya. At ipakita natin sa mundo na tayo, sa buhay natin, sapat si Kristo. Maturity is not having more or doing more. It's being fully satisfied in Jesus. Let us all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, who is all-sufficient. We need nothing more because Jesus is enough. Tulungan nyo na lang kami, Panginoon, na patuloy pang lumago at lumalim upang sa pagdating ng mga pagsubok, manatili po kaming matatag at nakatayo. Hindi po yung
tumatalikod o nawawala, kundi yung tuloy-tuloy. At dahil po yun sa biyaya mo. And so I just ask, Lord God, that you would help our church, O God, to grow this year. Sa taon na ito, kami lahat, Panginoon, ay sabay-sabay lumago. Kung nagkulang kami ng commitment sa aming spiritual growth, nawa, Panginoon, ngayon taon na ito, lumago po kami, mag-mature po kami, at maging matatag kami sa aming pananampalataya. Na hindi kami basta-basta madadala ng anumang pagsubok, ng anumang mga katuruan, ng anumang mga deception ng kaaway. Thank you, God. Lord, thank you for not giving up on us because you want us to grow up in maturity. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you, church.